So, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ngayong hapon in consonance doon sa ating mga pinag-aaralan sa family. And this afternoon, we will deal with the curriculum for children. Tayo po muna ay mag-pray. Lord, thank you sa afternoon na ito. Salamat sa graces. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin buong maghapon. May you be with us even this afternoon sa pag-aaral po namin. Kayo po magbigay ng understanding, especially, Panginoon, sa mga parents. Be with them, give them grace, give them understanding, give them wisdom, sapagkat sa kanila po nakasalalay responsibility to raise these children right. In Christ name we pray, Amen and Amen. Okay, so, it is the solemn responsibility of the parents, most importantly of the father, to train their children up in the nurture and admonition of the Lord. Kuya Andoy, pwede mo bang basahin Ephesians chapter 6 verse 4? Ephesians chapter 6 verse 4. At Kuya JR, pwede mo ba akong kunang tubig? Yung bottomless sana. Ephesians 6 verse 4. Sige, kaya nyo yan. Makikita nyo rin yan. Nasa Bible yun. Sige. Ayan na, nahanap na. Okay, ready? Read. And the father proud and your children to wrath, but bring them up in the nature and domination of the Lord. Okay, hindi yun nature ha, nurture. Tapos, hindi yun abomination ha, admonition. Okay? So, okay lang yan. Matututo pa sila, di ba? So, dito po, it is clear na ibinigay po sa tatay yung responsibilidad to nurture and to admonish the children according to the Lord, of the Lord. So, responsibilidad po yun ng magulang. So, mga magulang, yun po ay sa inyo ibinigay ng Diyos. Ulitin ko po ha, the responsibility to rear children, the responsibility na palakihin sila na may takot sa Diyos, palakihin sila na natututunan ang salita ng Diyos. Kanino ibinigay? Sa kanino po? Okay, father, but as a general, sa mga magulang. Tama po ba? Hindi po sa gobyerno. Tama? Okay? Kasi sa US, slowly, dahan-dahan na, pero ang nagiging magulang na sa mga bata, gobyerno. Tinatanggalan na ng rights yung mga magulang para magdesisyon para sa kanilang mga anak. Okay? At hindi malabong mangyari na ganyan din sa Pilipinas. So, but we better know what God's will is para hindi tayo ignorante. Okay? So, walang iba po. Magulang po ang binigyan ng responsibilidad ukol sa kanilang mga anak. However, we also know that most of our thinking and behavior came from the course of this world. Ba? Pabasa nga, Kuya Adam, Ephesians chapter 2, verses 2 to 3. Ephesians chapter 2, verses 2 hanggang verse 3. Lakas-lakasan natin konti. Wherein time past we walked according to the course of this world, Brother guys, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of the wrath, even as Adam. okay. Understood naman, kinakabahan ka, no? Di naman. So, ako yung nalakasan mo. Lakas ng boses ko. Ako yung natodo mo. So, okay, maliwanag po dyan ha, verse 2 and 3.
na tayo po ay lumakad in time past according to the course of this world. Understood yon. Bakit po? Kasi nga, unbeliever naman tayo dati. Okay? Kahit tayo na mga lumaki sa simbahan, kahit tayo na may background na sa Bible, kung tayo po ay namuhay sa world, we could also adopt the thinking of the world. And as such, dahil po ganon ang ating conversation, in time past, pinofulfill natin yung desires of the flesh and of the mind. Ano lamang ibig sabihin ko nito? Sa atin pong mga magulang, sa atin pong mga husband and wife, nadala po natin yan sa ating marriage. Unknowingly. Kasi yun lang naman yung alam mo eh. Kumbaga, default thinking. So, ang default thinking natin, things of this world. Then, kung nadala mo yan sa marriage mo, surely, madadala mo din yan sa pagiging magulang mo. Kasi yun lang din naman yung nalalaman po natin. Okay. Therefore, a biblical education. Kaya kailangan ng biblical education. 2 Timothy 3, Kuya Lester, pwede mo bang basahin? 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Kuya Calix, ihanda mo na sa akin yung Romans 12:2. Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Parehas tayo may problema sa fee, saka sa F. Okay? So, nasa-solve pa naman yan. So, maliwanag doon, no? All scripture is given by inspiration of God. At yung scripture na binigay ng Diyos, given by inspiration, is also profitable. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang saan? Sa doktrina, sa pagsasawata, reproof, for correction, sa pagtutuwid, at sa pag-instruct in righteousness. Okay? So, ang salita ng Diyos po ay talaga namang kapaki-pakinabang siya sa atin po sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kuya Alex, basahin mo ngayon Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may able and perfect will of God. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, para mabago yung ating isipan, kasi alam natin, no, previous point, nakita natin, ang ating kaisipan according to the course of this world. Given yon, bakit? Unsaved tayo dati. Okay? Ang tumatakbo sa ating isipan kung paano yung sanlibutan. So, tandaan po natin, ang mga tinuturo naman sa school, especially public school, hindi naman yan things of God. Things of this world yon. Mathematics, science, and so on. So, the pattern of thinking na meron po tayo ay dala-dala po natin yung kaisipan talaga ng sanlibutan. And what needs to happen according to the Bible ay yung renewing of the mind. Bakit? Para hindi tayo maging conformed to the things of this world. Okay? Nasundan po natin? Kaya po, both parents, magulang, kahit po yung mga anak, must know what God desires and will for the family in order for every man to become pleasing to the Lord. Okay, so next thing dito mga kapatid, these are 16 things na dapat daw pong ituro sa mga bata according to Pastor James Knox. 16 things, 16 na bagay na kailangang matutunan ng mga anak, ng mga children. Okay, and so syempre dahil nag-aaral din yung mga parents, so i-take notes nyo rin po para matutunan po nila itong mga sinasabi ng Word of God. Una, Kuya Jack, pwede mo bang basahin? Meron kayo dyan, Mike? Yan. Genesis chapter 1, verse number 1. Genesis 1, verse number 1. Yan. Oh. Genesis 1:1. In the beginning of God creating heaven and the earth. Okay, nadagdagan ha. Hindi in the beginning of God ha. In the beginning, God created the heaven and earth. So unang dapat matutunan po ng isang bata ay merong lumikha.
there is a Creator. So unang-una po yan na dapat matutunan ng mga bata na merong lumikha sa Kanya. Na merong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Na merong Diyos na lumikha sa tao. Na hindi tayo produkto ng aksidente. Okay, mga children, nandiyan ba kayo? Naniniwala ba kayo na may lumikha sa ating lahat? Naintindihan nyo ba kung ano yung salitang likha? O lumikha? Ha? Ibig sabihin ng Creator ay siya ang sa Kanya galing lahat. Siya yung gumawa ng lahat ng bagay. Kasama ang tao. Okay? Nakasunod ba? So yan yung una sa listahan na dapat maintindihan ng mga bata. Na merong Diyos, di ba? Na merong Diyos na lumikha sa tao. Okay ba yon? Ayos ba yon? Naintindihan nyo ba? Naging likha tayo ng Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Okay? So, yun yung isa sa dapat natin maintindihan. Balik tayo kay, kay Kuya Lester Pabalik. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Verse 3 ka magsimula hanggang verse number 7. Deuteronomy 6, 3 to 7. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of the fathers hath promised thee, the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Okay. So, ang sinasabi doon, dito po, tignan nyo po mga parents, verse 7. Okay? Notice nyo po yung sinabi din ng verse 7. Binasa ni Kuya Lester sa atin. Sabi sa nation of Israel, bansang Israel ang kausap. Okay? Practically speaking, may matutunan tayo. Kasi ito po, batas pa lang to ha, law pa lang. Ibig sabihin yung tuturo nila according to the law, Genesis 2, Deuteronomy. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, thou shalt teach them diligently unto thy children. Kailan ito ituturo sa mga bata? And shall talk of them when thou sittest, kapag ikaw ay nakaupo, in thine house, and when thou walkest, kapag ikay lumalakad, and when thou liest down, kahit higa na, and when thou rises up, kapag ikaw ay babangon. Kita niyo po yung frequency ng pagtuturo. So, ang pangalawang dapat matutunan at dapat ituro sa mga bata ay yung precepts, doctrines, and stories of the Bible. Pero hindi lang basta ito, kundi makita niyo po yung word na ginamit, diligently. Okay po? Diligently. Ibig sabihin, may kasama po yung consistency. May kasama po yung sipag. May kasama po yung repetition. May kasama po yung ulit-ulit. Ano ibig sabihin, preacher? Diba? Kung gusto po natin na maging maalam yung mga bata sa salita ng Diyos, walang iba kundi talagang sisipagan mong turuan. Amen. Diba? Yung sa mundo, meron silang mga tinatawag na bedtime stories. Yung bago matulog, may kwento, diba? Kesa ang ikwento mo sa bata, Rapunzel, Snow White, Cinderella, ang daming kwento sa Bible. At hindi naman po mahal yung mga libro din, kung libro ang kailangan nyo,
na Bible story ang at least may illustration kahit papano. Okay. Pagkapos talaga, paprint kayo kay Jeya ng mga picture. Ang point lang natin, instead of the things of the world, yung mga kwento ng sanlibutan, kasi yung bata, i-absorb niya lang naman lahat nang ituturo mo sa kanya. Okay? Instead nang ituro sa kanya, buhay ni Spider-Man, buhay ni Superman, buhay ni Batman, why not yung mga story sa Bible maituro sa kanila? Okay? Pero yun nga, kailangan siyempre matutunan muna ng magulang. Paano naman ituro kung hindi rin alam ng magulang? So kailangan po talaga, especially, alam naman natin, madalas ang nagtuturo, lalo na yung mga nanay. Lalo na pag nasa bahay sila. So, at pag matutulog na yung mga anak. But, hindi natin inaalis na pwede din naman yung tatay. At yun naman talaga responsibilidad to nourish them, to nurture and admonition of the Lord. So, may kasama po yung diligence. Okay? May kasama po yung diligence. Kailangan po nating maintindihan ito para yung kanilang mind ma-preserve. Yung kanilang mind, at least at a young age, they know the things of God. Alam na nila yung mga kwento sa Bible. No? Kasi isa ring malaking tulong sa preacher kapag ang mga tagapakinig maalam sa Bible. Madali kasi mag-preach kapag yung mga nakikinig sa'yo, alam yung mga story. At least ma-preach mo agad. Pero pag wala kayong idea sa story, talagang from the bottom, sisimulan mo siya. Okay? So, yan po yung pangalawang dapat ituro. Ano po? Ano yun? Precepts, doctrines, and stories of the Bible diligently. Diligently. Pangatlo, 2 Timothy 3:14-15. Kuya Andoy, pabasa ulit. 2 Timothy chapter 3, 14-15. 2 Timothy 3, 14-15. Sige, dahan-dahan lang. Huwag nyo madaliin para tama yung basa nyo. 2 Timothy 3, 14-15. Tas Kuya Calix, ihanda mo na yung 2 Timothy 1:5. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Which are able to make thee Wise. unto salvation, thou faith. True. Thou True faith. true faith, which is in Christ Jesus. Thank you. Isa pa, 2 Timothy 1:5, Kuya Calix. 2 Timothy 1 verse 5. When I call to remembrance Unfeigned. the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois. Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Thank you. Okay, salamat. So, anong pangatlong dapat matutunan ng mga bata? The story of the cross. Si Timothy at a very young age, naihanda na siya ng nanay niya, naihanda na siya ng lola niya, naturuan na siya ng enough Bible, kaya nung naituro sa kanya tungkol kay Jesus Christ, naniwala na siya. Kasi na-prepare na siya at a young age. Diba? Which is able, sabi doon sa binasa ni Kuya Andoy kanina, which are able to make the wise unto salvation. Amen. So naniniwala tayo ang bata pwedeng masave at a very young age. But they need to be wise unto salvation. Ano na ibig sabihin, mga kapatid? Kailangan maintindihan nila yung kasapatan ng Ebanghelyo ni Kristo.
yung kasapatan ni Kristo sa kanilang mga buhay para sila kahit sa kanilang murang edad ay makasampalataya sa Panginoon. The story of the cross. Mga magulang, huwag nyo pong panghihinayangan yung time na i-spend nyo sa inyong mga anak na binabasahan nyo sila ng Bible, na inuunti-unti nyo sila hanggang maintindihan nila na ang kanilang Savior si Jesus Christ. Pag tinanong mo yung mga yan, alam nila yung isasagot sa iyo eh. Ano yung gospel? Si Kristo namatay, inilibing, pero hindi pa nila naiintindihan yung talagang kung bakit namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Amen. Yun yung kailangan po nating unti-untiin na ipaintindi po sa kanila. Okay? Napakahalaga na maintindihan nila yung kwento, yung ginawa ni Jesus Christ, yung krus na yan. Part po yan, mga kapatid, ng mga bagay na kailangan po nating mapaintindi sa kanila, matutunan nila. Now, ito na. Pang-apat. Sino bang hindi nakabasa sa inyo? Si Adam. 1 Corinthians chapter 10, verse 7. 1 Corinthians chapter 10, verse 7. First Corinthians chapter 10, verse 7. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Okay. Pang-apat. Work is more important than play. Work is more important than play. Pang-apat na bagay na dapat po nating ma-instill, kailangan po nating matutunan nila, mailagay sa kanilang isipan, mas importante ang work, ang trabaho, kesa sa paglalaro. Nakita nyo yung sabi ng verse 7 sa 1 Corinthians 10, neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. At anong naging result niyan, mga kapatid? Napakadaming namatay po dyan sa kanila. Sa pagkakataon na yan, sa wilderness. Okay? So, may kita natin, yun yung naging, ano nila, tigan nyo. Walang ginawa yung mga tao, kundi umupo, kumain, uminom, at maglaro. Rose up to play. Okay? Pang-apat, makikita po natin, mas importante ang pagkilos, mas importante ang pagtatrabaho kaysa sa paglalaro. Hindi masama na maglaro. Okay? Bilang mga bata, talagang gusto nyong lang maglaro. Pero wag kayong maglaro sa service. Amen. Pero wag tayong maglaro kapag pinag-uusapan natin yung salita ng Diyos. May time dyan. In everything, there is a season and a time for every purpose under the heaven. Turuan po natin sila na kapag na may oras sa lahat ng bagay. May oras sa paglalaro. Okay, hindi naman natin sila pinagbabawalan. May time talaga sa araw-araw. Gusto nila maglaro, gusto nila mag-jackstone, gusto nila mag-pogs, di ba? Kung ano-ano. But there is a time na dapat matutunan nila, oops, hugas ka naman ng plato. Oops, tulong ka naman dito sa labahin. Oops, tulong ka naman dito sa paglilinis. Oops, tulong ka naman dito anak sa gantong bagay. Amen. Kapag ang mga bata marunong lang maglaro at di marunong tumulong, huwag pakainin. Kasi pag gutom na yan, tutulong yan kahit ano pang pagawa mo. Pag kumakalam na sikmura mo, gutom na ako, ma. Gutom na ako. O sige. O hugas ka pala mamaya. O kahit sandang pang plato. Bakit? Gutom na siya eh. Kaya lang, pag di nakakaranas ng gutom, di nakakaranas ng hirap, parang wala naman. Kahit wala namang gagawin nanay ko sa akin. Kahit tamad-tamad ako. Okay lang. Hindi po mga kapatid. No? Kailangan at a young age, they learn the importance that work is more important than play. Kasi pag dinala nila yan in their adult life, problema yan. Amen. Problema po yan.
So, kailangan at a young age, maintindihan po yan. Work is more important than play. Naintindihan ba, mga bata? Okay, naintindihan ba? Sabi nila, opo, opo. Okay, nawa, mag-instill sa atin, okay? Ngayon, next, Kuya Jack, Ecclesiastes chapter 8, verse number 11. Ecclesiastes chapter 8, verse number 11. Because sentence against an evil work is not executed. Speedily, therefore, their heart of the sons of men is fully set in their doing evil. Okay. So sabi ng Bible, dahil daw walang sentensya agad against an evil work, hindi na-execute speedily yung isang sentence. Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Oh, bigay na lang nating halimbawa mga kapatid para makarelate ang lahat. Dahil wala namang nakukulong sa flood control, tuloy lang ang kickback. Tuloy lang ang mga corruption na yan. Bakit? Wala namang napaparusahan eh. Eh pag merong mapupugutan ng ulo dahil dyan, matatakot ang tao. Kuha niyo po, anong dapat ituro sa mga bata? Mag-flood control? Hindi. Number 5, transgression brings punishment. Mga magulang, nakikiusap po ako sa inyo. Maging firm po kayo sa inyong mga desisyon. Maging firm po kayo sa inyo pong disiplina. Pag sinabi niyo po sa inyong anak, anak, pag ginawa mo yan, papaluin kita. At di nyo sila pinalo. Nag-i-implant kayo ng thinking sa isip nila na okay lang gawin ko to ng gawin, di naman ako papaluin. Pero, kung sa kanilang ginagawa, sinabi mo sa kanila, kinausap mo, kaya na, usap tayo. Kapag ginawa mo pa yan, kapag nangupit ka pa ng piso, papaluin kita. Maliwanag yan ha, usapang tao yan, usapang lalaki sa lalaki, babae ha, usapan niya. Okay, sabi niya, opo, opo, opo. Nangupit ngayon. Nalaman mo at naawa ka. Hindi mo sinunod to. Yung sabi na Ecclesiastes, yung sentence sana, iano mo agad. Ano sabi niya? Ano sabi dito? Execute speedily. Kasi ang thinking niya, kapag siya ay naparusahan dun sa mali niyang ginawa, na nag-usap naman kayo na hindi dapat gawin, pero ginawa niya at pinarusahan mo siya based sa pag-uusap niyo kung anong parusa mo sa kanya, ibang mga ayaw mamalo, pinapa-pace the wall, kaya kung ano mang form ng discipline, ang maliwanag dyan, there must be execution of that discipline, ura-urada. Bakit? Para ang thinking nila, pag ginawa ko to ulit, ganitong mangyari sa akin. Pero pag di natin yan natutunan at a very young age, gagawa tayo ng mali, gagawa tayo ng kasalanan, isipin natin, wala naman nangyayari sa akin eh. Wala namang nangyaring masama eh. Di ba? Pero maliwanag sa Bible, pag ito natutunan natin at a very, very young age, okay, that transgression o yung paglabag sa rules, yan yung transgression ha. Transgression, paglabag yan eh. Paglabag sa rules ay nagdadala ng punishment, tatatak yan sa isipan. Anak, sabi ko sa'yo, huwag kang nananabunot, kalalaki mong tao. Tinuturuan natin ng ganyan. Huwag manabunot. Nung nanabunot na, naawa naman tayo. Ay, anak, bakit naman ginabunutan mo naman yung Dapat di mo yung ginagawa. Oh. Anong isipin niya? Iiyakan ko lang yung mama ko. Iiyakan ko lang yung tatay ko. Hindi na ako papaluin. Okay? Pag ganyan sila, lalaki po sila na dinidespise yung kanilang magulang. Kaya nilang kontrolin yung kanilang mga magulang. Diyan po tayo? Oh. So, tinuturuan ha. Para alam nyo, pag pinalo kayo, si preacher kasi, tinuro dun sa church. Si papa ko, si mama ko, yun, lagi na ako pinalo. No, hindi po. Ang desire, kaya po, merong tinatawag na pagpapal, hindi talaga para garutihin ang bata, kundi yung discipline para hindi mo na nga siya magawang ganunin eh.
Pag natuto siya, sige, usap lang ha. Pag yan, ginawa mo pa, meron ka ng palo. Sabi niya, di ako naniniwala dyan. Nung ginawa niya yung kasalanan na yun, palo siya. Naku, pinalo ako Try ko nga ulit, baka di na ako paluin next. Pinalo ulit ako, di na ako uulit nito. Kaya nga po minsan, yung mga mas bata na, kunyari, magkakapatid yan, sunod-sunod, yung panganay lang minsan, yung maraming palo. Bakit? Kasi natuto na yung mga kasunod. Huwag na tayong gagaya dyan. Huwag na tayong gagaya dyan. Pag gumaya tayo dyan, ganyan din sasapitin natin. Di po ba? So, mas mainam, para maintindihan natin yon, transgression brings punishment. Pang-anim, Revelation 21:8, Revelation 21:8, Kuya Lester, Revelation chapter 21, verse number 8. Revelation 21, verse number 8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Okay, pang-anim po mga kapatid, God hates lying. God hates lying. Pang-anim na bagay na dapat maintindihan, maituro, ma-instill sa mga bata na ang Diyos ay galit sa sinungaling. At mga magulang, pakiusap po sa inyong mga anak, wag nyo pong ito-tolerate ang pagsisinungaling. Okay? Wag nyo pong ito-tolerate yung pagsisinungaling. Yang mga yan, tuso yan sila. Nahuli mo nang nangupit. Magkano kinupit mo? 5. Totoo ba yung 5 lang? Opo. Alam ko, 20 kinuha mo. Times 4. Cool, di ba? Di pa aamin sa unang sabi, aamin pa sa pang-apat na sabi. Huwag natin ito tolerate po. Kasi ang Diyos, ituro natin, galit siya sa sinungaling. Amen. Galit ang Diyos sa kasinungalingan. At tulungan tayo ng Panginoon na magiging honest po tayo. Yung mga bata, magiging honest sila kung may nagawa sila. Mas mainam na umamin sila kasi matutulungan po sila na malaki sa buhay. Kasi sila yung mga honest na tao. Amen. At talagang mahihirapan kung tayo magsisinungaling. So, yan ang isang bagay na hindi natin itolerate. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na maturuan sila na huwag magsinungaling. Mga magulang, alam nyo naman kapag niloloko lang kayo ng mga anak nyo . Diba? Hindi kayo gino-joke . Niloloko talaga. Nagawa mo na ba assignment mo? Opo. Pakita nga. Pakita. Nasaan ka na? Malis. Hindi pa pala. Tapos. Diba? Pag nagsisinungaling, may parusa. Okay? Yan ang dapat maintindihan. Okay. Ngayon, sino na next sa inyo? Si Kuya Ada muna. 1 Samuel 17, verse 4. 1 Samuel 17, verse 4. First Samuel 17, verse number 4. Sige. Tatlong passage yan, bro, 1 Samuel 17, 4. Ready, read. And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits, and Verse number 23. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath, by name, out of the armies of the Philistines, who spake according to the same words. And David heard them. Verse 51. Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword and drew it out of the sheath thereof, and slew it and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Okay. Ito po mga kapatid
there was only one champion in the Bible. Si Goliath. Yung term na champion, si Goliath lang yun. Hindi yung title ni Jesus Christ. Okay, tayo more than conqueror. Hindi tayo champion. Okay? Tide, o kaya pride, hindi po. So, ang lesson dito ni Pastor James, they don't need to win. They don't need to be number one. They just need to be or to do their best. Si mga kapatid, kapag ang na-instill sa mga bata, kailangan anak, ikaw yung una. Kailangan anak, ikaw yung pinakataas. Kailangan anak, ikaw yung pinakataguktok. Nako, doon na lang niya dinedicate yung buhay niya. No? At hindi niya problema na pala. So, ang lesson lang doon mga kapatid, yung champion sa Bible, napugutan ng ulo. Kasi champion siya eh. Siya yung nilaban kay David eh. Okay? Si David, greater is He, di ba? That is in you than he that is in the world. So ito, nilabanan niya yung champion itong si champion itong si Goliath, pero walang binatbat sa Diyos. Okay? So mga bata ha, di natin kailangan maging number one. Bakit? Kasi kung ako number one, di ka na pwede maging number one. Number two ka na. Diba? Mag-aagawan tayo sa number one yan. Hindi natin kailangan maging number one. Sabi nga ng Bible, they that compare themselves between themselves are not wise. Sila na kinukumpara yung sarili nila. Sa atin, magikumparahan tayo sa isa't isa. Hindi daw tayo wise, sabi ng Bible. Okay? So, hindi mo kailangan maging number one. You don't need to win na, just do your best. Okay? Just do your best. Okay, number 8. Si Kuya Calix. First John, chapter 2. 1 John, chapter 2, verse 15 to 17. 1 John, chapter 2. Okay, nasa dulo yan. Malapit sa Revelation. 1 John, chapter 2, verses 15 to 17. Diyan ka na? Okay, basa. Love not the world, neither the things that are in the world. If any love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God Abided. forever. Thank you. Okay, pangwalo. The things of the world are the enemy of their life. The things of the world are the enemy of their life. So, kailangan nating maturo po sa kanila at a very, very young age na ang sanlibutan, hindi po nila kakampi, hindi nila kaibigan, kaaway. Okay? At ang ating kakampi, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo, ang mga kapatiran at ang kanilang magulang. Okay? At so mga estudyante natin, students, huwag kayong magpaniwala sa mga pinagsasabi sa inyo ng mga kaklase nyo. Na sasabihin ng mga klase nyo sa inyong magulang nyo stricto, magulang nyo di kayo mahal, ang magulang nyo wala nang inatupag kundi pagbawalan kayo. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan na yan. Okay? Ang mga magulang nyo mahal kayo. Kung nag-i-stricto man sila dahil mahal nila kayo. Kung sasabihin sa inyo, ay, kasi preacher, yung mga kaibigan ko sa school, cool kami lahat. Yung mga kaibigan ko sa school, preacher, talagang vibes kami. Grabe yung mga pagtotropa namin. Grabe yung mga samahan namin. Hindi kami mapaghihiwalay. Okay? Mga kasinungalingan yon. The world is our enemy. Tandaan nyo. The things of this world, anong binasa ni Kuya Calix sa atin, wag daw po nating ibigin ang sanlibutan.
ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung meron mang magmamahal sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay, the pride of life, ay hindi sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay? So, matutunan natin, no? Yung mga bata, matutunan natin. The things of the world, yung mga bagay sa sanlibutan, kaaway natin yon. Okay? Kaaway natin yon. O, sa mga bata, okay lang yon. Huwag kayong sumama sa mga nagyoyosi. Huwag kayong sumama sa mga ganun. 5 years old, 7 years old, nagyoyosi. Uy, cool. Ay, may usok. Ang galing. Huwag kayong ganun. Hindi dapat kayo sumasama sa ganun. Alam niyo si Pastor James Knox, yung outline niya yan eh. Kinopya ko lang. Alam niyo siya, nung bata siya, sumakay siya sa sasakyan, mas matatanda yung bata sa kanya. Pero yung mga yon, may mga kalokohan. Alam niyo, siya yung mas bata. Mas bata siya sa mga nakasakay sa sasakyan. Pero pinalo siya ng tatay niya. Kung ilan yung nakasakay doon, yun yung palo niya. Bakit? Di ba? Bakit pinalo? Ba't siya pinalo? Kasi dapat di siya sumasama sa mga ganong bata. Okay, mga magulang ha. Huwag po maging maingat po tayo. Hindi lahat ng sasamahan, pasamahin natin. Ay, sige anak, sama ka lang dyan. Sige, okay yan. Mga activity, okay yan. Kahit kahit kung ano-ano na lang ginagawa nila. No? Marami mga bagay, pinupul po sila away from God. Away from the Lord. Be mindful po tayo sa mga bagay na yun. Hindi po natin kakampi ang sanlibutan. Ang gusto ng world, alisin sila sa kalooban ng Diyos. I-pull out. Diba ngayon, nagtutugtog sila ng mga ukulele, diba? Nag-ano sila ng mga ministry. Meron tayong mga ministry dito, nag-i-involve sila. Pero unti-unti, kapag na-influensyan sila na sanlibutan, makaklase nila, naku, mawala ng gana na yung mga yan. Diba? Ngayon, tinutugtog, Jesus saves. Bukas, April boy na. At kung ano-ano pa dyan sa world, ingat po tayo. The things of the world are the enemy of their life. Sino na next sa inyo? Si Kuya Andoy na ulit. John 11:35 to 36. John 11:35 to 36. Sige. Basa, Kuya. John 11:35 to 36. Jesus wept. 36. Then said the Jews, behold, how he loved him. Okay. Ninth lesson that they need to learn according to Pastor James Knox. Love and care about others. Yung mahalin at magkaroon ng pakialam sa iba. Hindi lamang sa sarili po natin. Si Jesus Christ nga, Diyos na eh. Pero para kay Lazarus, siya ay tumangis. Diba? Ganun na lamang yung pag-ibig ng ating Panginoon. So, paano pa tayo? Magiging pattern natin siya. So, kailangan matutunan natin na magkaroon tayo ng pakialam sa iba. Matutunan natin na magkaroon ng love at care sa ibang tao, even sa mga pag may nadapa, anong gagawin nyo? Tatawanan nyo eh. Anong gagawin nyo pag may nadapa? Tutulungan siyempre. Tama ba? Hindi yung, lampa! Diba? Ganun pa minsan. So, imbis na tulungan, pinagtatawanan pa, hindi po yun maganda. No? Nakuha ba? Love and care. Si Jesus Christ nga, nag-weep pa eh. Ito, sa ulo nyo na to. Si Kuya Lester, pabasahin ko. Ephesians 6, 1-3. Ephesians 6, 1-3. Ano pa? Ephesians 6, 1-3. Sige. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor the father and mother, which is the first commandment with promise,
that it may be well with thee, and thou mayest live long years. Okay, children, number 10, obey your... Pag hindi po kasi nila natutunan na sundin yung kanilang sariling magulang, darating ang panahon, mga kapatid, magkakaroon sila ng pastor, magkakaroon sila ng gobyerno, magkakaroon sila ng boss, magkakaroon sila ng asawa, hindi rin sila marunong sumunod. Yung pagsunod sa magulang at a very young age is a training for future authorities in our life. Diba? Kapag tayo natutunan itong mga bata na to at a young age, marunong sumunod sa magulang. Yes, mommy. Yes, daddy. Nakinig sila. Pag nagkaroon na sila ng mga ganito sa buhay nila, madali na lang din silang sumunod. Pero ngayon, nako, hirap utusan, tigas ulo, walang ginawa buong maghapon, kundi umiga, diba? Mag-ikot-ikot lang sa higaan. Nako po, kailangan matutunan nilang sumunod. Okay? Parents, hanggat kayo pa po ang bumubuhay sa kanila, you are to be obeyed. You are to be obeyed. So, yan yung maliwanag sa Bible, ha? Oh, children, maliwanag ba yon? Sinong kailangang i-obey? Sino? Hindi ba tropa? Hindi tropa? Sino pala? Sino? Parents. Okay. Ang hina ng sagot nyo, ha? Okay. Genesis 3. Genesis 3. Sino na next? Si Kuya Jack. Genesis chapter 3, verse 9 hanggang 13. Genesis 3, 9 to 13. Genesis 3, 9 to 13. Sige, read. Yan. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? Thou. Verse 10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told me that thou wast naked, and thou Hast thou? eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat. And the man, the woman, said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I didn't eat. Verse 13. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. Okay. So, pang-sampu, 11. Pang-11. Sabi ng Diyos, Adan! Sino nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Yung babae. The woman which thou givest me. Woman! Ano tong ginawa mo? The serpent. Diba? Turo-turo, diba? Ang 11th lesson na kailangan natin maintindihan. There are no righteous excuses for inappropriate behavior. There are no righteous excuses for inappropriate behavior. Ano ibig sabihin? Walang tamang excuse sa maling ginawa at sa maling pag-uugali. Okay? Kahit magturo ka ng iba, meron kang pagkakamali. Kailangan matutunan po ng mga bata at a very young age na maging accountable. Kung mali sila, sorry po, nagkamali po ako, fault ko po yun, mali ko po yun, di ko na po dapat ulitin, di ko na dapat pong gawin, hindi ko na dapat po pumuntahan doon, hindi ko na dapat po yun hinawakan, mga ganong bagay. At a very young age, marunong silang umamin ng kanilang pagkakamali. Amen. Pag di natin natutunan yan, nagturo-turo tayo ng iba. Ay, siya kasi, ay, ito kasi, ay, yan kasi. Walang talagang may kasalanan. Lagi na lang iba. Pero di natin nakikita, tayo yung may mali. Okay? So yun, wala namang righteous doon kay Adan. Mayroon bang righteous excuse doon? Wala.
Kay Eva, may righteous excuse ba? Wala din. Tinuro nila eh. Si Adam, tinuro si Eva. Si Eva, tinuro yung ahas. Yung ahas, kawawa. Walang naturo. Okay. Pero yun ang problema, no? Magtuturo tayo ng iba. O mga bata ha, pag may nakabasag, ganun po. O, huwag ka na magturo kung ikaw yung nakabasag. Sorry po, ako po ang nakabasag. Paano ko po ba yung mababayaran? Ba? Ganun. Di ba? So, paano ko po ba yung mababayaran? Kasi kay Papa ko po yung pera eh. Di ba? So, there are no righteous excuses for inappropriate behavior. Ito, kasunod, maganda. Si Kuya, Ada magbasa. Proverbs 18:17. Malapit na po tayo. Number 12 na to. Praise the Lord. Amen. Proverbs 18 verse 17. Kuya Adam, basa. He that is first in his own cause seemeth just, but his neighbor cometh and searcheth him. Ito po mga kapatid, mga magulang, pakinggan nyo po ito mabuti ha. Ito po pakiusap ko. Alam ko po, mahal na mahal nyo yung mga anak nyo eh. Pero tandaan nyo itong lesson na to. There are two sides to every story. And I'm not buying yours. Big sabihin lang, hanggat di mo napapakinggan yung kabila, huwag kang hahatol. Mama, sinapak niya ako. Naku, sino yung bata na yan? Tara, punta natin! Bakit mo nabibata? Bakit na lang ako? Kami na papakain dito! Ganun na, galit na, nag-hysterical na, taas na dugo. Diba? Oh. Yun pala, ang nagsimula, yung anak niya. Kaya siya ginanon, kasi binato niya. Oh. Pero hindi mo yun alam. Pag tayo, humatol agad tayo, hindi natin napakinggan yung both sides, tayo din yung magmumukhang buang. Tayo din yung magmumukhang may mali doon. Bakit? Kasi, ngayon pa naman, marami ng CCTV. Pinanood pa sa'yo, no? Tignan mo kung anong ginawa ng anak mo. Panoodin mo. Kita mo kung gaano kasutil yan. Binato yung anak ko. Ayun, nabato. Ayan, sakit, di ba? Kaya yung anak ko yan, tumakbo, dali-dali. Oh, ginanon siya. So, kailangan matutunan natin, merong two sides ng storya. Okay? Tandaan nyo po, ang mga bata, magaling din yan. Magaling yan magkwento. Ang isasabi niya lang sa'yo kung paano siya makakaligtas. Anong nangyari doon? Hindi pa, kasi ang kaklase ko kasi, nambabato siya sa akin. Ganun ba? Masama talaga yung kaklase mo, no? Oo, paano? Gusto ko na magpalipat ng school kasi binubuli ako eh. Tapos pagpunta mo ng school ngayon, punta ka. Tinanong mo yung teacher, ma'am, binubuli daw po yung anak ko. Ay, naku tatay, yung anak niyo po yung bully. Ay, ganun po ba, ma'am? Pasensya na. Di po ba? There are two sides of the story. Okay? Kailangan natin matutunan, bago ka kumampi sa anak mong sobrang mahal, alamin mo muna yung kwento. Alamin mo muna lahat ng katotohanan. Diba sa korte, ang sabi, I will say the whole truth and nothing but the truth. Mga ganun. Ibig sabihin, hindi partial truth, whole truth. Walang tinapyas, walang binawas, kompleto. Oh, bakit ka nagkasugat-sugat? Kasi pinaggugulpi ako ng mga klase ko. Ay, hindi niya kinwento, siya yung unang nangdura. Kaya siya pinaglalatay. Diba? Ganong kagaling magkwento yung mga bata. Diba? May mga kilala ba kayong ganyan? Kilala nyo yung mga yan. So, kailangan maging wais tayo dyan. So, diba? May two sides yung story. Two sides of the story. Mga estudyante, minsan, gusto na magpalipat ng school. Naku, alamin nyo kung bakit. Minsan, naman, lipat na ako yung school. O bakit ka naman gusto lumipat? I don't feel I'm growing in this school. Wow! English, you know? Tapos inalam-alam mo, yun pala, meron na siyang napagtripan. Yun pala ang dahilan. Okay? Now, Galatians chapter 4, si Kuya Lester, pabasa, verse 1 to 5. Galatians chapter 4, verses 1 to 5. Malapit na po tayo, number 13 na to. Okay? Galatians chapter 4,
verses 1 to 5. Galatians 4, 1 to 5. Ready, read. Now I say that the Heir. heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so we, when we were children, we are in bondage under elements. Okay na, hanggang dyan lang. Okay, pang 13 po mga kapatid, na lesson that we need to tell them, we need to let them know at maintindihan po nila na habang bata po sila, kailangan silang gabayan. They must be governed while they are a child. Dito sa halimbawa natin, isipin mo, tagapagmana na to ha. Sabihin natin, anak ng hari. Pero kahit anak siya ng hari, kahit siya pa yung tagapagmana sa trono, ang turing sa kanya para pa ring alipin. Bakit? Kasi bata pa siya eh. At habang bata pa po sila, kailangan nilang maintindihan na meron pang magsasabi kung anong dapat mong gawin, kailan ka gigising, kailan ka matutulog, hindi yung sila yung nagdi-decide. Okay ha, alas 9, alas 10, wala nang ilaw dyan sa kwarto mo. Oh, wala talagang ilaw kasi nasa ilalim siya ng kumot. Nagsiselfone. Wala ka nga. Pagpasok mo ng kwarto ba? Ang aga matulog ah. Ang aga. Pero pag ginanon mo, uy, gising pa. Habang bata pa po sila, okay? Habang bata pa po sila, may magulang na nagdi-decide para sa kanila. While they are young, they must know that they need to be governed. Meron pa. Bakit? Kasi bata pa lang sila, kailangan nila ng gabay. Train up a child in the way he should go. Amen. Mga magulang, huwag niyo pong i-give up yung inyong authority sa kanila. Kayo po ay magsasabi. Kung ano sabihin niyo, dapat nilang sundin. Huwag naman po na para na silang mamamatay ha. Sabi ni preacher, kahit anong sabihin ko, dapat daw sundin ang anak ko. Ayun, kaya pinapaluhod ko lagi sa munggo. Pinapaluhod ko sa asin, kahit walang ginawang mali. Huwag naman. Okay, hindi na tayo nagtuturo niyan. So, they must be governed. Okay, number 14. Sige, Kuya Calix, Leviticus. Revelation, may ganun ba? Leviticus chapter 10, verse number 10. Leviticus chapter 10, verse number 10. Nawa po, yung mga magulang ha, i-take notes po natin ito. Anuhin po natin, reviewin natin kung saan tayo may pagkukulang part, iano natin na ma-apply natin. Leviticus chapter 10, verse number 10. Ano sabi ng Bible? And that we may put difference between holy and unholy, and between unclean and Okay. Pang-14 na kailangan nilang matutunan ang kaibahan ng banal at hindi banal. The difference between holy and unholy. Okay? So, kailangan dagdag nyo na lang po yung 2 Corinthians 6 doon. At a very young age, they must know what is right and what is wrong. What is holy and what is unholy. Ano yung mga pwede nilang panoorin, ano yung mga hindi nila pwedeng panoorin, ano yung pwede nilang samahan, ano yung mga di nila pwedeng samahan. Yung mga ganyan po. They must know that. The difference between holy and unholy. Na pagdating sa church, kailangan maayos tayo. Huwag tayong magulo dito. Okay? Sa labas, pwede tayong mag-play. Pero pag nandito tayo sa church, huwag tayo sana mag-play. Okay? Natan po natin mga kapatid ha. Ang mga bata po, bata talaga yan sila. Okay? Pero pag dito po, ilimit lang natin na mag-ikot-ikot, talon-talon, takbo-takbo. Kasi dito po tayo sumasamba sa Panginoon eh. 'Di ba? Ano yun lang natin, ilagay lang natin sa maayos. In its proper order. Kasi gusto natin, nandito tayo, kumakanta tayo sa Panginoon. Umaawit tayo, nakikinig tayo ng preaching. So, pag nandito tayo, mindset natin, yun yung ginagawa natin dito. Eh syempre, pag may mga bata na ganun, tatakbo, ganyan, madidistract din tayo, di po ba?
So, ilagay po natin yon sa ating mind. Okay, number 15. Kuya Andoy, Ecclesiastes 10:7. Ecclesiastes 10:7. Ecclesiastes chapter 10. Sige, kaya nyo yan. Nandyan lang yan. 66 books lang naman. Okay. Chapter 10, verse number 7. Ecclesiastes 10, verse number 7. Read. I have seen servants upon Horses. horses and prince walking as servants upon the earth. O, sabi ng Ecclesiastes ito po sabi ng Bible, nakakita daw siya ng mga alipin na nakasakay sa kabayo. At may nakita din siya ng mga prinsipe pero naglalakad na parang mga alipin sa mundo. Ito po, 15th lesson. Maaring sa iba, mahirap to tanggapin. Pero ito po ang katotohanan. Life is not fair. Life is not fair. Yung kaklase mo na hindi pumapasok, mas mataas pa yung grade sa'yo, life is not fair. Yung mga tao na di nag-church, mas malaki pakita sa atin, life is not fair. Yung mga kapitbahay natin na wala, di mo naman sila nakikitang gumagalaw. Pero ang dami nilang sasakyan. Life is not fair. Kuha niyo po, mga kapatid, ang buhay, habang nandito pa tayo sa mundo na puno ng kasalanan, talaga pong hindi patas. Sa Great White Throne Judgment, lahat na fair. Sa Judgment Seat of Christ, lahat na fair. Habang nandito tayo, matutunan natin, tayo mga bata, matutunan nyo, ganun talaga. May mga bata na pinanganak pa lang sila, gatas na pinangliligo nila. Kayo malaking diferensya. Malaking diferensya. Life is not fair. Okay? Maliwanag po ba yun? Maging komportable tayo dun kasi realidad yun ng buhay. Bakit preacher? Ang unfair naman ng buhay. Bakit sila may ganun? Ang laki ang bahay nila. Ang dami nilang mga ari-arian. Kami ang kukunti lang. Ganun talaga, kaibigan. Ganun talaga, iho. Ganun talaga, iha. Huwag ka nang malungkot. Sa langit, mayaman ka. Amen. Ngayon talaga, dito sa lupa, hindi patas. Tama, hindi talaga patas. Tayo nagtsatsaga, tayo nagsusumikap, di ba? Yung mga tao sa iba, paupo-upo lang na ganyan, hintay lang ng yan na, Land Cruiser. Di ba? Ganun talaga. Life is not fair. But you need to be comfortable with that at magpatuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon kasi God will reward justly. Hindi lang ngayon. Of course, di mo makita lahat ng labor natin, yung mga resulta. Pero, pag nirewardan na tayo ng Panginoon, salamat, Panginoon. Ngayon, ganun lang talaga, mga kapatid. Magtatapat ka sa Panginoon, mas lalo pang naghihirap ang buhay mo. Life is not fair. Tama. Pero nasa Panginoon tayo. Patuloy lang tayo. Ano yung kinote ni Brother Jeff kanina? For we walk by faith, not by sight. Last, Philippians 2:19 to 21. Brother Adam, Philippians 2:19 to 21. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Okay, nakita niyo po yon. Pinapadala ni Paul si Timothy sa kanila para alamin kung ano yung kanilang estado sapagkat wala daw po siyang tao, wala siyang kasamahan o I have no man like-minded na magkikare sa kanila naturally sapagkat ang lahat daw, verse 21, ang sinisik yung sarili nila, not the things which are Jesus Christ. Mga kapatid, put others ahead of themselves. The world does not revolve around you. Baka iniisip ng mga bata, sa kanila umiikot ang mundo. Hindi po.
Okay? Unahin natin yung iba, lalo na ang ating Panginoong Hesukristo. Unahin natin siya. Okay? Pag natapos na ang lahat ng ito, natapos na lahat ng labor natin dito sa lupa, nag-rapture na, lahat ng mga pinagpagura mo dito sa lupa, kung ginawa mo lang yan para sa sarili mo, sayang lang yan. Sayang lang lahat. Pero kung ginawa natin kay Kristo at para sa ating Panginoong Hesukristo, may reward yun. Amen po ba? Lahat yon merong gantimpala sa Panginoon na ginawa natin ng tama para sa Panginoon. Okay? Unahin natin, sa mga bata, huwag mo isipin, ikaw ang superhero. Huwag mo isipin, ikaw, sa'yo umiikot lahat ng bagay at lahat ng gusto mo, kailangan ibigay sa'yo. Hindi po. Put others ahead of ourselves. Yung listahan natin na to, hindi naman siya, di ba? Hindi siya exhaustive. Pero sana, dito po sa listahan na yun, may mga nakuha na po tayo. At ma-challenge tayo, ito yung mga bagay na kailangan nating i-apply. Slowly but surely, matutunan po natin. Let us pray. Father, salamat this afternoon. Salamat sa utterance na binigay niyo po sa akin. Thank you sa lesson na meron po kami. I pray continually sa mga parents sa church po na ito na magiging yung mga Christian parents po na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na magiging faithful kami sa salita mo. Na kung ito mang mga bagay namin natutunan ay kontra sa sanglibutan, mag-stand po kami, magpatuloy po kami dito po sa mga truths po na ito. Help us, Lord. Help the children also of this church. Alam ko po, napakaraming influence. Sa cellphone pa lang, sa TV pa lang, sa mga kaklase, sa sanlibutan, napakaraming influence para alisin sila sa kalooban mo, alisin sila sa gawain, alisin sila sa fellowship ng church. Pero Father, I pray na makita nila yung value ng eternal things more important than the temporal things of this life. This we ask, in Christ's name we pray. Amen and amen.